Hi guys, and welcome back to my YouTube channel. This is Vocalia at your service. At ngayong araw, ang pag-uusapan naman natin ay ang mga karanasan at ang mga natutunan ko sa week 3 ng aking Certified Voice Artist Program Journey. Wow, akalain nyo yun, week 3 na. Parang kailan lang gumagawa ako ng assignment sa week 1 and then bilang, talaga ba? Pangatlong linggo na? Wow, ang bilis talaga ng panahon. Well, anyway, ito na nga. Itong week na to, o itong session na to, yung isa sa pinaka na-enjoy. Isa lang, kasi na-enjoy ko lahat eh. So, na-enjoy ko to kasi, sobrang, what can I say? Ang galing. Hindi. Siguro, sobrang, yung kung ano man din, although nakatulong sa akin lahat, but this one, particularly, nakatulong kasi kailangan ko siya ngayon. So, ito na nga. Morning session. Nakilala ko si Miss Janine Santos Roco. Nabigla akong naging idol. Kasi, ang galing niya, grabe. Ang galing niya po mag-voice over. Tapos, ang galing niya po mag-dubbing. So, sana all po. Hindi, ayun po, sobrang nagagalingan po talaga ako kay Miss Janine. And, sana balang araw, ma-meet ko siya. Hindi, charot. Sana po balang araw, maging, paano ba? Sana maging ganon din ako kagaling. Charot. Hindi pa yan. Malayo pa yan. But anyways, ito na nga po. So, no session niya po, natutunan ko po yung mga na importante po talaga yung yan, napag-usapan na rin naman po. Pagiging magaling. And syempre, hindi tayo magiging magaling or hindi ka magiging magaling. Or ako ay hindi magiging magaling kapag ka po walang practice. So, being a voice artist, dapat mahalaga, actually hindi lang sa pagiging voice artist, pero sige, mahalaga po yung practice ng practice. Hindi po sapat na nakapag-record ka lang na isang beses, tas okay na. Importante po na kung ano po yung gagawin natin, ipapractice natin. Para kapag ka nandun na siya sa actual, na ipapakita na po natin yung pinaka-best na meron tayo. So, kagaya niyan, halimbawa, ako, may mga nagawa akong TV commercials na pinasa ko dito sa week 2. Week 2, right? Pwede ko siyang balik-balikan in the future pag siguro may gagawin akong iba. So, pwede ko siyang balik-balikan just to practice ba? Or to observe kung ano na yung mga na-improve sa boses ko. And makakatulong din daw po na inoobserbahan tayo ng ibang tao. Yan, so, hindi lang mema, ganun. Dahil pinapractice talaga. Another thing, pagka po magpa-practice tayo, dapat lahat titingnan. Syempre po, lahat titingnan. Nandyan yung pag-pause, yung emotion, kung ang VO mo kailangan ng binsi ka, so ganun din gagawin mo dapat talaga. So ayun, titingnan lahat. And kapag may mali, ulit, ganun. And isa pa po sa natutunan ko sa session na to ay yung mga paraan
para maalagaan natin yung quality or yung boses na meron tayo. Napaka-importante po ng boses natin. Una po sa lahat, being a voice artist po, 'di ba? Siyempre, boses yung gagamitin. And pangalawa, ang hirap po kapag walang boses. And pangatlo, kumakanta rin po kasi ako. So, hindi po talaga pwede na mapaos. And actually, nasabi ko kanina na itong session na to, sobrang nakatulong sa akin ngayon. Because last week, nabanggit ko na isa sa mga kalaban kapag nagvo-voice or pagka nagre-record ka is yung sakit ng lalamunan. And aaminin ko po na last week, habang nagre-record ako, medyo nakakaramdam na po ako ng pananakit ng lalamunan, and sabi ko hindi ako pwedeng mapaos kasi syempre po kailangan. So, ito pong mga binigay na tips ni Miss Janine regarding sa pag-aalaga ng boses, like yung huwag daw po iinom ng kape, which is ginagawa ko po. And yung pagmumumog daw po ng lukewarm na water na may asin or na may salt, yun. Yun po, ang dami ko pong natutunan. So, ganun pala dapat kapag aalagaan mo yung boses mo. Yung mga bawal gawin. So, ayun. Yun po yung mga natutunan ko during morning session. Kasi may afternoon session pa pala. Ayan. And ito na nga, afternoon session. So again, thank you Miss Janine for teaching us that. Kasi sobrang nakatulong po ito sa akin. At least now I know how to take good care of my voice. Ayun, thank you again Miss Janine. Anyway, ayun na nga. Afternoon session, sobrang hindi ko alam kung na-enjoy ko, syempre of course, but kinabahan talaga ako ng grabe. So, we have this Zoom mustahan na I don't know, but that day, I had a feeling na tatawagin yung name ko. Apparently, nagkatotoo. So, alam mo naman, ini-expect mo naman, feeling mo tatawagin ka, pero tinawag ka talaga. Pero nabigla ka pa rin. Ganun yung nangyari sa akin. So, medyo nakakabigla. It's just a simple kumustahan. With Kuya Ron, yes. Ayan. Pero na-enjoy ko siya kasi kahit nahiya ako. Nakakahiya kasi. But ayun nga. Then I need to do a sample na para nagsasalita ba ako habang tumatahol. Nung una nagulat ako kasi aso. Oh my gosh. So paninindigan ko talaga ang pagiging aso sa araw na to. Ayun, but ginawa ko pa rin, of course. Because dito dapat hindi tayo maging mahiyain. Dapat kung baliw-baliw, ganyan. And then, ayun na nga. After that sumustahan, we listened to Sir JJ de los Santos. Na-inspire talaga ako. Alam mo yon, yung kahit magsimula ka sa kung anong meron ka, kahit cellphone lang yan, 'di ba? Kasi gano'n naman lahat. Ayun. And then after that, we have Zoom Arte, which is pinaghandaan talaga namin buong linggo. And natutuwa ako sa kinalabasan. Ang galing ng BR mates ko. That's nice. And nakakatuwa din po na makita yung Zoom Arte ng iba. So, na-enjoy ko yon kasi nung ginagawa po namin yung Zoom Arte na yun, nakita ko po kung paano mag-teamwork talaga yung BR namin. Si ganito gagawa ng script, si ganyan.
aayusin yung script, ganyan. So, makikita mo talaga yung teamwork ng BR eh. And during the practice naman po, ang galing kasi ang dami ko rin po talagang natututunan doon sa mga BR mates ko. So, itong Zoom arte na 'to, nakakakaba siya at the same time, ang saya niyang gawin kasi ang dami mo ring natutunan habang ginagawa yon. So, that's it. And sana naibahagi ko lahat ng gusto kong ibahagi. Hindi, I am looking forward naman po ngayon sa week 4 ng aking Certified Voice Artist Program Journey. And again, this is Vocalia at your service. Ayan, maraming salamat po. Paalam!